So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, meron po kasing pinagkakalat ngayon yung mga DDS na meron naman silang basihan. Meron naman silang reference. Na sinabi daw po ng Supreme Court na final and executory daw po na hindi na pwedeng idemanda si Duterte ng mga human rights. Pero para sa akin, isang malaking kabulshitan po yun. Pareho tayo, Takero. So, tingnan nyo to ha. So, una mga kababayan, ito muna. So, yung dating presidente po ng IBP is gusto pong pakasuhan na si Duterte. Ito daanan ko lang to, no? So, ito balita lang to kanina. So, sabi dito, time for agencies to build case versus Duterte, former integrated bar of the Philippines president says. Diba? So, sabi niya dito, the executive branch should team up with Commission on Human Rights to build a case against former President Rodrigo Duterte, a former president of the Integrated Bar of the Philippines, said Saturday, as he pointed out that congressional hearings are meant to be an aid of legislation. Diba? The Senate in response to the hearing at the House last Monday opened an inquiry into the Duterte administration, war on drugs. Okay? So, ang point dito mga kababayan, gusto po ng presidente ng IBP na mag-file na po ng kaso yung executive branch. So, pag sinabi mong executive branch, si Presidente Bongbong Marcos yun. Yung mga ahensya po under from Office of the President like the ILG, the DOJ, di ba? So, yon yung pati yung isa, kalimutan ko na yung isa tuloy ko anong pwede magdemanda kay Digong. So, sabi pa dito, ang kinakailangan siguro ngayon yung kapulisan, di ba? Yung CHR at ang Department of Justice magtulong-tulungan to build up a case kasi malinaw na may pag-amin niya. Former IBP President Domingo Cayosa stressed in the interview on Teleradio Servicio. So ito mga kababayan, ang pinag-usapan natin dito, demanda kay Digong from executive branch na makikipagtulungan po sa Commission of Human Rights. So ngayon, may debunk dito ngayon. May debunk dito. Oy, respect earned, di ba? Kay Trillanes, di ba? So ngayon mga kababayan, ito ngayon ang palusot ng mga bobong DDS. Ito. So, the Baweños Duterte Defender. Bobo talaga itong mga to, no? Dismissal of human rights petition against Duterte reach finality. October 31, 2024. Ito ngayon na pinagkakalat nila. So para sa kanila, hindi na pwedeng idemanda si Duterte ng human rights abuses kasi nga daw po meron daw pong desisyon yung Supreme Court with final executory and finality. So ang kinuha nilang referensya dito yung post, yung balita ng Inquirer. Ito yan eh. Nakita nyo ba sa Facebook to? Kung pakalat-kalat to, parang tayo ito eh. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reach finality. So yung nag-post ba nito, mahalin natin ang China. Mahalin natin ang China. Ayan ang nag-post niyan. So sa mga pakalat-kalat, sa mga active po sa mga active po sa Facebook. Press 1 nga diyan kung sino nakakita ng balita na to, galing sa DDS. Ito dismissal of human rights petition versus Duterte reach finality. Ito ngayon yung ginagamit nila ngayon na reference para hindi na daw pwedeng idemanda si Digong kasi nga Supreme Court na daw po ito. At hindi na raw po pwedeng i-appeal ito kasi nga Supreme Court na. Ayan So ayan, may mga nag-comment, press 1. So explain natin to. Hindi nila naintindihan yung balita. Ayan ang problema sa mga DDS. Magbabasa na lang kayo, hindi nyo pa binabasa ng maayos. Ayan maraming nakakita si Ryan Udang, di ba? Ayan. O si Mang Ganern, si Conan, yan, di ba? Maraming nakakita. Pakalat-kalat to, di ba? Parang tahay ito eh. Nagkakalat ng mga DDS to eh. Hindi naman nila naintindihan yung balita. So ngayon, basahin natin. Hindi, actually, hindi siya fake news. Totoo yan. Pero walang kinalaman yan sa magiging kaso ni Duterte sa human rights sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Totoo yung balita na yan. So basahin natin So sabi dito, ayun ang problema sa inyo eh. Itong mga DDS na to, mga bobo po talaga itong mga to. Wala tayong mapapala sa mga yan. No? So dismissal of human rights petition versus Duterte reach finality. Ayan, sabi dito, the dismissal of petition of prospective writs
filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded as has attained finality. So kung nung may narinig lang silang finality, para sa kanila, final na to. O di ba? Actually may problema din talaga dito yung inquirer kasi hindi nila inayos yung balita, hindi nila kinumpleto eh. Sabi dito no, in a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment, di ba? For the case of which the decision has become final and executory on April 29, 2024. So April pa pala ito. Ngayon lang nila nilabas, October lang. Oh. So ano yung kaso? Ano yung kaso? Ayun ang tanong dito. So ang kaso dito, the case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines and Gabriela that sought the reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition of writs of amparo and habeas data to protect their members. Oh, ayan po yung kaso. Hindi nyo binabasa ng maayos. Actually, dito pala medyo maintindihan na natin eh. So itong mga kababayan, itong Karapatan, tsaka itong Gabriela mga ka-streetwise, humingi po sila ng writ of amparo. So ano ba yung writ of amparo? Yung writ of amparo po mga ka-streetwise no, ay humihingi sila ng security para sa karapatan nila sa bilang karapatan nila sa human rights. 'Di ba? Ano ba paglalaban ng Gabriela? So syempre, yung ano daw, karapatan daw ng kababaihan, yung karapatan, hindi ko alam kung anong pinaglalaban yan, no. So, anong nangyari dito mga ka-streetwise, no? Meron silang request, meron silang petition of writ of amparo para protektahan sila ng gobyerno. Sila lang, Gabriela lang, tsaka Karapatan. Hindi buong human rights. Di ba, amparo is protection, di ba? Humingi sila ng protection para sa kanilang karapatan. Yun, nakuha ko yung exact word. Humingi sila ng protection para sa kanilang karapatan, kung ano man yung karapatan na meron sila sa pinaglalaban nila. So, hindi po ito buong human rights. So, para sa mga DDS, ang paniniwala nila, hindi na pwedeng idemanda ng human rights si Duterte kasi nga merong final and executory. Bobo, di ba? Oh, so baka sabihin nyo, binobola ko kayo. Siyempre, i-research natin yan. Ano ba talaga yung totoong nangyari dyan? So, ito, yun ang problema eh. Ito yan eh. May 6, 2019, ito yun. O, kita nyo, hinanap ko pa talaga yan. O, Karapatan, Gabriela, seek Supreme Court protection from red tagging. Ito yun. O, ito yung final and executory. Humihingi ng protection ang Gabriela at yung Karapatan para po sa red tagging na ginagawa ng panahon ni Digong. So walang kinalaman dito yung mga file, yung mga kasong ipa-file sa mga susunod na mga panahon, 'di ba? Ng human rights kay Duterte. Gets na? Bobo, 'di ba? Ayan ang problema sa mga DDS eh. Kayo mismo naglolokohan eh. Ano ba? Natatangahan ako sa inyo, sobrang basic nito. Tanga-tanga. Tuwan-tuwa pa yung mga ibang mga vlogger eh. Kita nyo, final and executory na ito. O pahiya kayong lahat, no? Tarantado. Tarantado kayo. Alam nyo tawag kasi dito, no? Delusional. Ang tawag dito, insanity. Ang tawag din dito po is on denial. Di ba sobrang basic nitong, sakit ang ulo ko dito, no? Oh, so, ito yan eh. Teka lang, sabi pa dito. Human Rights Watchdog Karapatan Women's Group Gabriela and Rural Missionaries of the Philippines have asked the Supreme Court for protection. Ito yun eh. From alleged threats to their members' lives amid accusations that they are front of communist rebel. So, red tagging. Humingi sila ng protection laban sa red tagging. So, sabi ng Supreme Court, hindi ko pa nakikita yung desisyon ng Supreme Court eh. Hinahanap ko, hindi ko pa makita eh. So sabi ng Supreme Court, hindi pwede. Ayaw namin. O, di ba? Ito ba, yung mga ganyang klaseng mga topic ba, maririnig nyo ba yun sa mga DDS? Hindi. Di ba? Kasi ang tuturo po sa inyo ng mga DDS kung paano maging kulto. O, di ba? So, sobrang basic lang nito. O. And then, mga kababayan,
Ito pa. Mahaba 'to, eh, 'no? Karapatan claim at least 48 of its human rights workers have been killed by state forces between 2001, so panahon pa ni Gloria, no? In 2019, it claimed the most of its member and even former colleagues experiences threats, surveillance harassment, drug tagging, and judicial harassment. So panahon pa pala ito ni Gloria. So ang problema ng Inquirer, bakit si Duterte lang yung binalita nyo dito? Di ba? Ang problema sa Inquirer, si Duterte lang. So ngayon, yung mga bobong mga DDS, na-misinterpret nila to. So ito yung malupit dito, eh. Oh. Ito yun, eh. Oh. O, di ba? Sobrang basic nito. Diyos ko naman. Sa tanga. Oh. In denial, no acceptance, legit blind followers. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, maraming salamat sa inyong lahat. So, kayo po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa fake news po na pinagkalat po ng mga DDS. Actually, alam naman nila to, eh. Yung mga DDS na may mga utak, may mga, yung ibang mga DDS, mga kaka-streetwise, no, may mga utak din po yan. Yung iba dyan, yun lang talaga, manluloko lang po talaga. Naniniwala ako may mga utak yung mga yan. Matalino pa sa atin yung iba dyan, eh. Di ba? Pero, ang problema lang talaga dito is yung political cult na meron sa Pilipinas. Kahit na mali-mali na yung narrative nila just to prove their narrative, kaya nilang likuin po yung katotohanan. 'Di ba? Sanay na kami diyan, takero. O Nixon, maraming salamat Nixon. No? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Diyan, nga pala, sa Team Replay, no nga pa masabi nyo nga po dito sa katarantaduhan po ng mga DDS. So yun na, so dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. No? So thank you, no? Maiksi lang yung live stream natin, no? Kasi wala naman masyadong topic ngayon.